Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Philippine Red Cross sa Ilocos Norte, hinihikayat ang mga magulang na ipa-opera ang kanilang anak na may cleft lip at cleft palate sa libreng operasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Iawawis ti Philippine Red Cross Ilocos Norte chapter kadigiti naganak nga Dante anak nga agsagsagaba ti cleft lip ken cleft palate para iti libre ang operasyon. Sigon ken ni PRC Ilocos Norte Administrator Edna Orsino, agapoy ti Metro Manila dagiti doktor amang ipay ti libre a serbisyo wen operasyon kadagiti ubing. May uswat ti operasyon iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital dito Ciudad Tilawag intorno Pebrero 26 aging iti Marso 1, 2024. Kunanang agturong laing iti opisina ti Red Cross para iti dumapay ng impormasyon siknan tinasaw a programa. Inayon ni Orsino, ang masapul nga awan met ti sabali a sakit dagiti ubing a dumalan iti operasyon. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ronnie. Yan ang ulat mula Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Dagupan, Interface Dialogue para sa pagpapabuti ng sektor ng kalusugan, isinagawa sa kabisera ng Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Malikot ang balog supi sa salamat na opisina na Rural Health Unit 2 na bali na Lingayen o Luyag na Pangasinan, kasumpalan niya agawas sa Sakiya Interface Dialogue ni Pakarad Abiglaman. Sa aktibidad, yakabat binang basic planning, monitoring, and evaluation, the role of barangay in the health sector at ginawa na January 15, tanang maliw paraan ang piyan na pantungtungan, ireplano dinaarap na RHU2 ang piyan na solusyonan, so are problema ni Pakarad Abiglaman dyan nasasakupan na bitan opisina. Kaibad sa rin mag interface dialogue, Silingayen Mayor Leopoldo Batawil, Municipal Health Officer Dr. Henrich Manuel, MLGO Officer Attorney Gabriel Cornel, tan MPDO Head Architect Nelco Kokya, kaiba so are barangay officials tan are barangay health workers. Jad abitdan dialogue in paliwawa so importansya na tulungan na LGU tan are barangay ampian na parakop so kadipukulan na health sector na sa kaya lugar. Malalapod RP Dagupan, si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Seal of Good Local Governance o SGLG Incentive Fund na tinanggap ng pamahalang panlalawigan ng Mountain Province at 5 municipal local government units mula sa DILG gagamitin sa iba't ibang infrastructure development program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Usaran dagiti local government unit wenno LGU ti Mountain Province iti Infrastructure Development Program tinaawat da as Seal of Good Local Governance wenno SGLG Incentive Fund manipod iti DILG. Sigon iti Provincial Governor's Office ti 4 milyon piso nga SGLG Incentive Fund nga inawat ni Governor Bonifacio Lacquasan Jr. para iti provincial government manipod iti DILG Cordillera ket mausar iti construction ti access road agturong iti Margreg Mainit Bontoc High School site. 5 a municipal local government units dito'y Mountain Province a pakiaramanan ti Besao, Baoco, Bontoc, Sabangan, Kentadjan tinakaala iti SGLG Incentive Fund nga agatad iti 1.8 million pesos tunggal LGU. Ti insentibo an naawat dagiti nasa o LGUs ket usaranda para konstruksyon ti Pangwo Child Development Center iti Besao, concreting
ti Municipal Hall aging gana iti Poblasyon Farm to Market Road iti Baoco. Paggatang ken instalasyon ti pathway solar lights dito'y Bontok, concreting ti engineered sanitary landfill access road iti Sabangan ken instalasyon ti solar street lights para met iti Tadjan. Darpos na Bontok saon Andona Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula Bontok. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk Literacy Program sa pamamagitan ng ALS pinalalakas sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Kang runaan pala nga panggap ni Tabuk City DepEd Division iti literacy program ng runa kadagiti non-literates. Babaon dito iti alternative learning system no ALS tap na ma-reinforce iti literacy development para kadagiti learners kang runaan dagiti agtutubo ken adults. Babaon iti ALS ket may patungpalit equitable access para iti panagadal ken iti nadumado mga skills. In pakamo ni City Councilor ken Chairman Education Committee Eduardo Sacaide nga saan lang akam dayto iti DepEd no di iti tulong manipod iti komunidad ken dadu mga stakeholders. Dinakamot na pa iti panakabukal iti LCC when iti Literacy Coordinating Council napatag iti akam na kas policy making advisory ken coordinating body amang i-promote iti sapasap nga policy program direction tapno makisayan iti illiteracy. Sigon pa'y kini Sacaide adan 5 ka pillars dayto iti liyab kahit nangasawen likha, ilaw, yaman, aruga, ken buklod. May basar iti listahan iti SDO Tabuk City at iti 487 nga ALS learners iti dayto nga school year. Manipod ito DCRK Tabuk City Kalinga, Renzi Roaquin agit patpanamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Basic DRRM Concepts, First Aid at Basic Life Support Training isinagawa para sa bantay dagat sa lalawigan ng Batangas. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Sa gawa ng Basic Disaster Risk Reduction Management Concepts, First Aid at Basic Life Support Training para sa mga miyembro ng Bantay Dagat Network mula sa 14 na lungsod at bayan ng lalawigan ng Batangas na may mga organisadong samahan. Ayon sa pabatid ng Batangas PIO, layunin ng pagsasanay na mabigyan ng sapat na kakayanan at kaalaman ng mga bantay dagat kung paano tumugon ng mahinahon at epektibo sa panahon ng emergency at disaster. Tinuruan din ng mga ito ng mga praktikal na kasanayan at pangunawa upang magbigay ng naaangkop na pangunang lunas sa panahon ng emergency at mga gabay sa kaligtasan sa panahon ng kalamidad. Ang mga bantay dagat na karamihan ay voluntaryo ay nagtutulungan sa pamamagitan ng pagpapatrolya at pagsusubaybay 24/7 upang matsak na walang banta na iligal na gawain sa karagatan na sakop ng lalawigan ng Batangas. Nagkaroon din ng demonstration ng mga bantay dagat upang masukat ang antas ng kaalaman ayon sa mga natutunan at natandaan ng mga ito. Magkatuwang na isinagawa ang pagsasanay ng PGenro, PDRRMO, Menro at ang Municipal Agriculturist's Office sa Batangas Province. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Outstanding Nortehanons binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Northern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Ginhatagan pa si Dungog san gobyerno probinsyal sa Northern Samar, pinaagi san sangguniang panlalawigan ang mga outstanding Nortehanons nga nakahatag honor ngan pagkilala sa probinsya.
Sa pangunguna ni Vice Governor Clarence Datu, ginhatagan sa Resolution of Commendation sira Engineer Jude Nathan T. Montaliana nga rank 2 sa October 2023 Chemical Engineers Licensure Examination nga ni Elaine Glenn Titepase nga rank 10 sa November 2023 Pharmacist's Licensure Examination. Subay sini, makakakarawat sa 45,000 pesos cash incentive si Montaliana ngan 20,000 pesos naman para kantipase. Samtang ginkilala liwat ang 543rd Engineering Construction Battalion sa Philippine Army como Visayas Wide Best Engineer Battalion ngan si Lieutenant Colonel Darwin C. Monteron como 2022 Commanding General Philippine Army Kalasag Streamer Awardee ngan 2023 Visayas Wide Best Battalion Commander para sa era hulos nga serbisyo durante sa Bagyong Odette ngan agaton. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, maraming salamat Suzette. Yan ang ulat mula Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Mindanao mula sa Tandag. Turnover at inaugurasyon sa bagong Laboratory and Pest Control Office ng NFA Surigao Branch isinagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagmalampuson ang gipaygayon nga turnover o inaugurasyon sa bagong Laboratory and Pest Control Office sa National Food Authority o NFA Surigao Branch. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag ni Sara Atumar Sabare, ang Regional Manager sa NFA Caraga, nga usa siya sa mitambong sa mga aktibidad nga gipaygayon ni atong adlaw Lunes, Enero 15 nining tuiga. Kauban usab niya nga mitambong mao sila Engineer Tree Robert Bacanggoy, Engineer John Mark Velasco sa NGP Construction o Ms. Amabel Corvera gikan sa Commission on Audit. Sumala pa nga ang maong bagong building may magsilbing opisina sa ilahang Quality Assurance Department, ingon man warehouse supervisor sa GID Duplex Warehouse. Sigun ini nga nagkatidad sa 2.5 milyones pesos ang maong building nga nahimutang raw sab sulod sa NFA compound sa Barangay Magba dinhi sa syudad sa Tandag. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Dumako naman tayo ngayon sa Iligan. Liga ng mga barangay sa lungsod ng Iligan matagumpay na nagsagawa ng kanilang ABC election. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Ang mga bagong napiling opisyal para sa Liga ng mga Barangay Iligan Chapter na numpa kini sila sa maayong mayor sa Dakbayan sa Iligan, Mayor Frederick W. Siao. Nakadaog si Honorable si Sarvis Yaucor maong bagong presidente o Honorable Anthony Pacanya na maong nidaog sa vice-presidente. Lakib usab ang bagong napiling nga auditor sa Liga, si Honorable Eduardo Laranio og bagong mga membro sa Board of Director, Honorable Michelle Malasado, Honorable Romeo Manzano Jr., Honorable Joel Labandero, Honorable Renilda Galarpe o Honorable Abungal Kautungan. Gipahinumduman pod ni Mayor Siao ang kamahinungdanon sa pagtinabangay sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Iligan ug sa matag barangay nga napili sa miaging BSKE 2023. Sumala pa niya pinaagi sa pagtinabangay makaabtod ang tinuod nga pag-uswag sa tibok Dakbayan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Alwidad. Yan ang ulat mula Iligan. Samantala, dumako naman tayo sa Sulu. Comelec Sulu, hinikayat ang mga botante na magparehistro sa registration period sa Pebrero. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino.
Piagsa sa kapanabihaon sinengha Commission on Elections sa tawag COMELEC di halupasog in pagparegister ha mga mamumoto ha sumo registration period deng hapit siyang putag 2 simbulan February sampay papitsa katuan simbulan September ha tahon yan. Inibang doonon kan Attorney Vince Farjuli, Provincial Election Supervisors in COMELEC di halupasog ha supay sila makaboto ha May midterm iban barangay election sa bulan December ha tahon 2 ay bukawan tag 5. Sakop dun hayni in transfer iban corrections in entry, technical at substantial hainin pagganti sabsingan amin sakop ini sina court. Ukabinupi sina COMELEC deng adlaw isnin sampay pa adlaw Jumaat deng halisag 8 simahinaat sampay palisag 5 simahapon mapuas deng Holy Week habulan March. Samantara mataw di magkatubihaon paupi sina COMELEC amin na kumawa sina voter certification pagkawala na yan nagdihil voters ID inday nga opis na sabot amin bayaran nila halaga kapituan tag 5 pilak amin kakunahan nini para hahinang Iwan High School. Teng Harpy Holo, ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Sulu at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.